Alam mo, isa sa mga bagay na pinaka nakatulong talaga sa progress ko sa gym is yung pagdagdag ng partials sa dulo ng set ko. Or yung mga reps na parang hindi naman full range of motion tapos going fast to failure. At kung naniwala ka sa lahat ng mga sinasabi ko, I have bad news for you. At kung isa ka na din sa mga taong sawa na sa misinformation, welcome sa panibagong episode ng Brospiracy, kung saan expose natin ang mga popular fitness myths and the dumb stuff your gym bro swears by. Ngayon, let's talk about partials, force reps, at assisted reps. Ito yung example ng mga bagay na kala ng mga tao na nakakapagdagdag sa gains nila. Kaso nga lang, in reality, hindi yan shortcut sa hypertrophy. Shortcut lang yan sa unnecessary fatigue. Kasi pag nasa dulo ka na ng set mo, tas pinipilit mo pa ding iangat yung weight na ginagawa mo, sino ba talaga nagtatrabaho? Ikaw ba? O yung spotter mo na mas pagod pa sa'yo? Kasi lagi mong tatandaan na once you reach 0 reps in reserve, wala nang sense na mag-add ka pa or mag-force ka pa ng isa pang rep. Kasi any other reps past that, hindi ka na makaka-recruit ng high threshold motor units. Kasi ililimit ka na ng katawan mo dahil na-reach mo na yung maximum perception of effort mo, which can lead to more fatigue, more CNS stress, and less recovery. And guess what? Yung extra fatigue na yun, hindi siya tumutulong sa hypertrophy. Kasi majority ng muscle growth mo comes from high quality reps. O yung mga reps mo close to failure na may involuntary slowing down ng contraction speed. Or kumbaga yung mga reps mo na kusang bumabagal. And as long as ma-reach mo yun sa sets mo or ma-experience mo yun sa sets mo, more than enough na yun to stimulate optimal muscle growth. Kaya sa susunod na may magsabi sa'yo na magdagdag ka ng partials at the end of your set for more gains, sabihin mo na lang, Brospiracy yan.